Sa umaga pong ito, ang ating topic ay the blessings of family worship. Dahil ang ating pinakang theme sa buong taon is Victorious Family, para po magkaroon po tayo ng isang pamilya na mananagumpay, isa sa mga kapamaraanan upang magtagumpay po tayo is kailangan po nating mag-worship. Hindi lamang tayo individually, kundi ang buong pamilya po natin ay mag-worship sa ating Panginoon. So sa ating binasa, makikita po natin doon na ang instruction ng ating Panginoon kung paano po natin siya ma-worship, masamba. At ang pag-worship po natin ay hindi lamang po yung pag-aawitan po natin, kundi ito po ay napapalooban ng pagbabasa ng kanyang mga salita, ng pananalangin. At yung ating puso, kaya nga sabi, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Kailangan po natin na sa ating pagsamba sa ating Panginoon, nandoon po yung pag-ibig natin. Una-una po, ang itama po natin is yung ating mga puso. So the family is the oldest institution in society. It was not invented by human beings. It was created by God, and though our modern culture may we seek to redefine the family, the fact is that God has designed and created the family. So, wala po, at palagi po nating naririnig yan na ang pamilya po ay, ang Diyos po ang nagtatatag, at walang sino man po ang nagtatatag ng ating pamilya. So, sa ating family po ay nariyan po na minsan, na hindi po nagkakaunawaan, may mga pagkakataon na merong kaguluhan. So, ang pinakang kailangan po natin is lumapit po tayo sa ating Panginoon. Minsan, napakahirap po i-gathered yung ating family para mag-worship sa ating Panginoon. Pero kung ating titingnan sa Biblia, ang mga examples na pag nag-worship sa Panginoon, nandun po yung kanyang miracles. Nandun po ang Diyos ay kumikilos during our worship time. Sabi nga ko nga kanina, hindi lang ang pag-worship is yung pagbabasa ay pag-aawitan, kundi ito po yung paghahayag ng kanyang salita. So, kung saan po merong pagpapahayag ng kanyang salita, naroon po ang presensya ng ating Panginoon. Amen! So, makikita po natin dito na si Abraham, nung nag-worship sa Panginoon, in-offer niya. So, worship po is a lifestyle. Lifestyle po natin. So, nag-offer si Abraham, in-offer niya yung kanyang anak. Pero makikita po natin doon na yung himala ng ating Panginoon during na siya po ay nag-worship, nag-offer sa ating Panginoon. Diba? So, si Joshua din po, sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. So, buong pamilya po ang maglilingkod sa ating Panginoon. Hindi lamang po na tayo pong solo lang, kundi tayong lahat po ay maglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan po natin bilang isang pamilya na itinatag ng ating Panginoon, ang maging sentro po natin is ang ating Panginoon. Maging sentro sa ating tahanan ay ang ating Panginoon. Maging sentro sa lahat ng bagay po natin. So, ang ating pamilya po, pag tayo po ay nag-worship, ang ating family po ay na-unite. It unifies our family. Nagkakaroon po ng unity, and there is power in unity. Amen. At kapag merong pong unity na nag-glorify, na-honor po natin ang ating Panginoon. At dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon ang magbabind sa bawat isa sa atin. Dahil kung walang pag-ibig ng ating Panginoon ay hindi po tayo mabubuklod. So, dahil po sa pag-ibig ng ating Panginoon, yun po ang nagpapaklose sa ating Panginoon. Kasi nandun po yung ating puso na handang sumamba sa ating Panginoon. So, pag tayo po ay sumasamba sa ating Panginoon, meron pong kapayapaan din sa ating tahanan. Gusto po ba natin ang kapayapaan sa ating tahanan? Amen. At dahil gusto po natin ang kapayapaan sa ating tahanan, kailangan po natin na katulad ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. So, i-gathered po natin yung ating family. Magkaroon po tayo ng devotion sa
sa isang araw, magkaroon po tayo ng gathering na atin munang isantabi yung ating mga cellphones, yung ating mga gadgets, at magkaroon po tayo ng time para i-gather yung ating family. Siguro sa una parang tayo po ay nahihiya or hindi po natin sila mag-gather, na parang nag-aalinlangan tayo or parang hindi tayo as is or hindi tayo komportable sa mga ganun. Pero kung ating sisimulan yan, ayan po ay magiging habit po natin to worship God. Kumbaga parang magiging automatic na lang na, halimbawa every 6 p.m., lahat tayo ay mag-gathered at mag-worship sa ating Panginoon. I-devote po natin yung time para sa ating Panginoon. So, kailangan po natin na i-surround po natin yung ating tahanan ng kapangyarihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-worship po natin. At alam po natin, dahil ang kaaway ay una niya pong sinisira is ang family. Ang family. So, kailangan po natin na makipaglaban. Makipaglaban dahil alam po natin na ang kaaway ay nanginginig. Nanginginig kapag naririnig niya ang pangalan ng ating Panginoon. Naririnig niya kapag tayo po ay nag-worship sa ating Panginoon, nanginginig po ang kaaway. So, kapag tayo po ay, sabi ko nga kanina, there is power in unity. Kapag tayo po ay sama-sama na nananalangin, sama-sama na sumasamba sa ating Panginoon, there is power upang wasakin ang gawa ng kaaway. Amen. Upang sirain anumang hadlang ng kaaway, para sirain ang ating pamilya, there is power na tayo po ay sama-sama na nakikipaglaban pag tayo po ay sumasamba sa ating Panginoon. And family worship unifies our family. So, yun po ang nag-unite sa atin sa pamamagitan po ng pagsamba po natin sa ating Panginoon upang magkaroon po tayo ng isang victorious family. Una po, kailangan po natin na mag-worship sa ating Panginoon. At ang pag-worship din po natin sa ating Panginoon ay, ito po ay, kumbaga ay nagiging, it provides generational testimony. Yung ating faith ay naisasalin po natin. Kumbaga ay nagkakaroon ng traditional na pagsasali ng ating pananampalataya na kung ano yung ginagawa natin ngayon sa ating mga anak, maisasalin po nila yon sa kanilang magiging pamilya. Katulad sa ating binasa, sabi ng instruction ng ating Panginoon ay ituro ito sa mga anak ninyo. Na kapag sila po ay nagtanong ay sabihin nyo na ang Diyos ay gumawa ng himala sa mga buhay ninyo. So, kailangan po natin gawin ito sa ating pamilya upang may meron din silang maikwento sa kanilang magiging pamilya. In verses 20 hanggang 24, makikita natin, sabi nga, sa darating na panahon kung magtanong ang inyong mga anak, ano po ba ang ibig sabihin ng mga katuruan, tuntunin at kautusan na inuutos ng Panginoon na ating Diyos? Sabihin ninyo sa kanila, mga alipin kami noon ng hari ng Ehipto, pero inilabas kami roon ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nakita namin ang mga dakilang himala at mga kamanghamanghang bagay na ginawa niya sa pagpaparusa sa mga mamamayan ng Ehipto, kasama ng Parao at ng buong sambahayan niya. At inilabas niya kami sa Ehipto para dalhin sa lupain na kanyang ipinangako sa ating mga ninuno. So nangangahulugan lamang po, ano po ang ating ikikwento sa ating mga anak or ano ang ikikwento ng ating mga anak sa kanilang magiging pamilya kung wala po tayong ginagawa sa ngayon. Church, ang nais ng ating Panginoon ay patuloy tayong magtagumpay sa lahat ng hamon ng buhay. Ang nais ng ating Panginoon is maipasa po natin kung ano yung pananampalataya na ating pinasimulan. Kung ano yung pananampalataya na pinasimulan po ng ating mga ninuno or ng ating mga magulang, maipasa din po natin ito sa ating magiging mga anak at sa kanilang magiging pamilya. Kaya nga, generational testimony. Yun po. Kailangan po natin, kaya nga sa Efeso, makikita po natin dito
na kailangan po natin, at kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikakasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ang mga aral ng Panginoon. Tinuturuan po ba natin sila ng mga aral, ng mga salita ng ating Panginoon na dapat po nilang lakaran? Na dapat po nilang gawing isang ehemplo or maging guide sa kanilang pamumuhay. Mga magulang, kailangan po natin na bigyan po ng guide yung ating mga anak nang sa ganon, hindi po sila maligaw. At sa pamamagitan po ng ating sama-sama bilang isang pamilya na pagsamba sa ating Panginoon, yun po ang magiging guide nila upang sila ay patuloy na magtagumpay sa hamon ng kanilang mga buhay. So tayo po ay hindi lamang po para sa maipasa po natin yung ating pananampalataya para sa ating mga anak, kundi maging sa mga mag-asawa. Kapag tayo po ay nagwo-worship ng sama-sama sa mga mag-asawa, ay napapasigla po. Kumbaga ay nare-refresh po, nare-renew yung kanilang commitment sa isa't isa. Kailangan po na sa mag-asawa ay muling mapasigla sa pamamagitan ng pagsamba, sama-samang pananalangin, sama-samang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Marriage is a team of two. Marriage should unite, not separate spouse. So kapag tayo na mag-asawa every morning or bago tayo matulog, kailangan po nating mag-pray, mag-worship sa ating Panginoon. Ginagawa po ba natin yon? Kailangan po natin na i-pray ang bawat isa sa atin. Dahil napakahalaga po yon sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Dahil ang ating laban ay hindi po natin nakikita. Tayo po ay nakikipaglaban sa ating kaaway na hindi po natin nakikita. So, kailangan po natin na mag-pray, mag-worship sa ating Panginoon. Sa lahat po ng ating ginagawa, gawin po natin ito bilang pagsamba po natin sa ating Panginoon na makapagbigay kaluguran sa ating Panginoon. Dahil ang pag-worship po natin sa ating Panginoon is sa lahat po ng ating ginagawa. Sa lahat po ng ating kilos, makapagbigay kaluguran sa ating Panginoon. Kaya nga in Ephesians chapter 5, ay mababasa po natin dito na ang instruction ay sa atin ay, mga babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. At sa mga lalaki naman ay mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae. So yan po yung instruction na kailangan po na ang padre di pamilya, ang mga tatay po natin, ang siyang manguna sa pag-gathered ng kanyang family upang sumamba sa ating Panginoon. Mga tatay, kung may responsibilidad ng mga padre di pamilya na tayo ay mag-gathered na kumbagay ato hipuhon kag ato pamilya. At magkaroon po tayo ng time para mag-worship sa ating Panginoon. Dahil kapag tayo po ay nag-worship, tayo po ay nakikipaglaban sa mga hamon na ating kinakaharap, na sa mga ibinabato ng kaaway sa atin. So ang ating ang pag-worship po natin sa ating Panginoon invigorates Christian marriages. At kailangan po natin, dahil ngayon po ay kumbaga ay nasa high-tech na tayo or nasa technology world na tayo, minsan yung magandang relasyon natin ay nasisira po ng social media. Na imbis po na tayo ay mag-pray, magbasa ng salita ng ating Panginoon, nakatutok po tayo sa ating mga cellphones, sa ating mga gadgets na hinahawakan. Na kapag sinabi na ay mali, mapangamuyo anay kita, isagi anay. Ya pa natatapos ling ako idamo. So minsan,
nandoon po na ginagamit ng kaaway yung ating mga gadgets upang ma-separate or masira po yung magandang relasyon po natin bilang isang pamilya. So church, ang paalala po sa atin sa umagang ito, kailangan po natin na sa ating pamilya upang mas mapasigla, mas mapalakas po ang ating pagsasama bilang mga mag-asawa. Kailangan po natin na tayo po ay nagpapalakasan, nag-encourage sa bawat isa sa atin na kailangan nating ipag-pray yung ating asawa, ipag-pray yung ating asawang babae at asawang lalaki. So at kailangan din po natin na mag-gathered tayo sabay na nananalangin upang marinig po natin yung pag-declare po ng blessing natin sa isa't isa. Kailangan po natin na tayo po ay sama-sama na nananalangin upang hindi po tayo maligaw ng kaaway, upang hindi po tayo madaya ng kaaway. At bilang mga Kristiyano na mga mag-asawa din po, kapag ginagawa po natin at kapag nakikita din po ng ating mga anak yon, na-i-encourage din po sila na gawin kung ano yung kanilang nakikita. Diba yung mga nakaraan na mga ating nakikita sa screen na mga pina-flash ng ating mga speaker, diba? May pinalabas na kung ano yung ginagawa ng magulang, yun din ang ginagawa ng anak. So kapag nakikita ng ating mga anak na ang ating tatay, ang ating nanay ay maganda yung kanilang relasyon, sila po ay nananalangin na magkasama, sila ay nagwo-worship sa Panginoon na magkasama, it encourages our children na gawin din po yun. Nagawin din po yun. So kailangan po natin bilang isang pamilya na naglilingkod sa ating Panginoon at gusto natin na merong sundan yung ating mga anak, gawin po natin yung tama. Gawin po natin yung ating sarili na magandang ehemplo para sa ating mga anak. Pero para meron po silang sundan. And lastly, pag tayo po ay meron pong family worship, natitrain din po yung ating mga anak. Natitrain po sila sa bahay pa lang po ay natitrain na sila ay sumamba din sa ating Panginoon. Sumamba sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Proverbs chapter 6 verse 22 ay ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi na ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. So kailangan po nating ituro yung tamang daan para sa ating mga anak. Nang sa ganon, mahiwalay man po sila sa atin, ganon pa rin ang kanilang gagawin kung ano yung ating itinuro. Sapagkat hindi na po ito nila malilimutan. At ito po ay nagtitrain din po sa ating mga anak na kung ano yung ginagawa natin na pagsamba sa bahay, ganon din po ang kanilang gagawin dito sa loob ng sambahan. Bahay-sambahan ng ating Panginoon. Na hindi po sila yung mga anak na paruot parito, kundi nakikita nila na pag during our worship time o tayo'y nag-aawitan dito, mag-aawitan din po sila. Pag meron pong pananambahan tayo, mananahimik din sila. Dahil yun po yung training nila sa bahay. Ang lahat po ay nagsisimula sa ating tahanan. So kung gusto po natin na magkaroon ng isang victorious family, gawin po natin yung tama na nagsisimula sa ating tahanan. Maging magandang ehemplo po tayo. Kaya nga po, patuloy tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoon na kailangan po natin na yung daily family worship. Meron pa po bang gumagawa ng daily family worship sa atin? O minsan nakakalimutan na po natin dahil napaka-busy po tayo. Church, naway ang isang bagay na ito upang patuloy tayong magtagumpay bilang isang mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos na pinili. Huwag po nating kaliligtaan na tayo po ay sama-sama bilang isang pamilya na sumamba sa ating Panginoon. Kaya nga po, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon. Sabi ay, mahalin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng buong puso,
ng buong kaluluwa at ng buo ninyong lakas. So nangangahulugan lamang na wala po tayong reservation sa atin, kundi buong-buo po nating ibigay yung ating buhay sa ating Panginoon. Doon minsan tayo nakakalimot, nakakaligtaan po natin yung mga dapat po nating gawin, pero nariyan po ang salita ng ating Panginoon na patuloy nagpapaalala sa atin. Kailangan nating magtagumpay dahil, kumbaga ay, malakas ang hatak ng kaaway, pero mas malakas ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen! So kapag tayo po ay nag-worship at sinusunod po natin ang ating Panginoon, matatanggap po natin yung pagpapala na ibinibigay ng ating Panginoon. Hindi lang pagpapalang financial, hindi lamang pagpapalang material, higit sa lahat yung unity ng ating pamilya ay napakahalaga na po yun. Dahil pag tayo po ay merong pagkakaisa, meron din pong kapayapaan sa ating pamilya. Merong kagalakan, merong pag-ibig sa ating pamilya. At hindi po yung ating mga anak, hindi po sila maliligaw. Dahil maitatama nila agad yung kanilang mga maling gagawin. Maaalala nila yung kung ano yung sinabi ng kanilang mga magulang. Church, patuloy po nating asundin kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. So ang pag-worship po natin sa ating Panginoon together sa ating tahanan, ito po ay nag-e-effect din po sa paglilingkod din po natin sa ating Panginoon. Dahil kung merong kaguluhan sa ating tahanan, hindi rin po tayo makakapag-focus na makapaglilingkod sa ating Panginoon. Hindi buong puso na tayo po ay makakapagbigay ng paglilingkod sa ating Panginoon. So kailangan po natin na sa ating pag-worship, dahil pag tayo po ay nag-worship sa ating Panginoon, we do reverence sa ating Panginoon. Kailangan po natin, kaya nga po sa verse 13, igalang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, siya lang ang inyong paglingkuran at mangako kayo sa pangalan lang niya. At kapag sinunod po natin yon, sabi sa mga Israelita, malaki ang lupaing ito at may maunlad na mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo. May mga bahay din ito na puno ng mabubuting bagay na hindi kayo ang naghirap. May mga balon na hindi kayo ang naghukay at mga ubasan at mga puno ng ulibo na hindi kayo ang nagtanim. Nangangahulugan lamang kapag ginawa po natin yun, yung sama-sama na paglilingkod, pag-worship sa ating Panginoon, matatanggap po natin yung blessing, matatanggap po natin yung favor na mula sa ating Panginoon. Dahil alam po natin na merong pagpapala po sa sama-sama na paglilingkod sa ating Panginoon. Amen! Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. So worshiping together is fighting together. Kapag sama-sama po tayo na nag-worship sa ating Panginoon, tayo din po ay sama-sama na nakikipaglaban. Hindi lang isa ang nakikipaglaban dahil pag isa, medyo mahina. Kaya sabi ko nga kanina, there is power in unity. So sama-sama tayo na makipaglaban sa gawa ng kaaway, makipaglaban sa paghahadlang ng kaaway, sa mga pagpapala para sa atin, sa mga gawa ng kaaway na pagsisira sa ating pamilya. So sama-sama tayo na makipaglaban sa pamamagitan po ng pag-worship sa ating Panginoon. So a family that worships together, wins together. When family binds together in one mind and in one accord, miracles happen. Chains are broken and lives are changed. Gusto po ba natin ang miracle? Gusto po ba natin na masira, maputol ang tanikala na gumagapos sa ating pamilya? Gusto po ba natin na mabago ang ating buhay? Then worship God as a family.
Kung gusto po natin magkaroon ng breakthrough, then worship God. Napakahalaga po sa ating pamilya ang pag-worship po natin sa ating Panginoon. In 2 Samuel chapter 6 verse 9 hanggang 11, dahil dito'y natatakot si David kay Yahweh. Sinabi niya, paano ko iingatan ngayon ang kaba ng tipan? Hindi niya ito mapapangahasang dalhin sa lungsod ni David. Kaya doon na niya inihatid sa bahay ni Obed-Edom na tagagat. 3 buwang na natili roon ang kaba ng tipan ni Yahweh at pinagpala ni Yahweh si Obed-Edom at ang kanyang sambahayan. So yung Ark of the Covenant, the Ark of the Covenant was one of the most instrumental symbols of faith and God's presence. Kung saan ang presensya ng ating Panginoon, nandoon ang blessing ng ating Panginoon. Amen! Asing kahinay. Kung saan ang presensya ng ating Panginoon, nandoon ang blessing ng ating Panginoon. Amen! Yes, amen. Kaya kung gusto natin ng blessing ng ating Panginoon, then, anyayahan natin ang presensya ng ating Panginoon sa ating mga tahanan. Kung hindi pa natin nasisimulan, simulan po natin mamaya sa ating tahanan. The blessings. So Satan hates the family unit. Galit na galit ang kaaway kapag nakikita niya na buklod ang isang pamilya, na masaya ang isang pamilya, na sama-samang naglilingkod ang pamilya. So he is after your marriage, he is after your children. If the enemy can divide you and your husband, he can get to your children easier. So wag po nating hayaan na ma-divide ang ating family. Wag po nating hayaan na makuha ni Satan ang ating mga anak. Wag po nating hayaan na makuha ni Satan ang ating asawa. So hayaan po natin na patuloy na magtagumpay ang Diyos sa ating mga buhay. Kailangan po natin yung presensya ng ating Panginoon. Patuloy po tayong makipaglaban na sama-sama as a family. So the blessing of family worship, ang mga pagpapala na ating matatanggap, kapag tayo po ay sama-sama na sumasamba sa ating Panginoon, it unifies our family. It provides generational testimony. It invigorates Christian marriages and trains our children to worship God in spirit and in truth. Kailangan po natin na sambahin ang ating Panginoon hindi lamang in truth, but also in spirit. Dahil magmamanifest po sa ating mga buhay kung ano po yung ating ipinapasok sa ating buhay, yun din po ang lalabas sa ating bibig. So kailangan po natin na patuloy na magtagumpay dahil yun po ang nais ng ating Panginoon. Sama-sama na makikipaglaban. Sama-sama na magtatagumpay bilang isang pamilya. So, uulitin ko po, kung nais po natin ang himala sa ating mga buhay, kung meron tayong mga karamdaman, merong mga pangangailangan tayo, then worship God. Nothing is impossible with our God. Sa ating Panginoon, lahat po ay posible. At sa lahat po ng lumalapit sa Kanya, sa lahat po ng dumudulog sa Kanya, at naninikluhod, nagpapakumbaba sa Kanyang harapan, at naniniwala, nananampalataya na Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailan pa man, ay hindi Niya bibiguin. Church, kung ating makikita, maraming mga sinyalis na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ano pa ang ating hinihintay? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ikaw, sino? Kung hindi ang ating pamilya, kanino? Church, ang paalala sa atin sa umagang ito, patuloy tayo na angkinin po natin yung pagtatagumpay sa ating pamilya. Dahil sa pagbabalik ng ating Panginoon,
hindi na individually po tayo. Tayo po individually ay haharap sa kanyang hukuman. Paano na lang yung mga anak natin kapag hindi po natin naturuan ng tama? Ano po ang sasabihin sa atin? So, hindi pa huli ang lahat para tayo ay maglingkod ng sama-sama, para ating turuan yung ating mga anak ng tama. Hindi pa huli ang lahat. Dahil kung ating titingnan yung ating palibot, merong mga nariyan na ang mga signs ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ito ang panahon upang hindi po tayo magpatumpik-tumpik sa ating pananampalataya. Ito ang panahon para tayo ay patuloy na maging matatag sa ating relasyon sa ating Panginoon. So napakahalaga po yung ating tamang relasyon sa ating Panginoon. At patuloy na dalhin po natin yung ating pamilya sa paanan ng ating Panginoon. Worship God. Love the Lord your God with all your soul, with all your heart, with all your strength, and with all your mind. Para tayo po ay magkaroon ng victorious family, kailangan po natin na mag-worship sa ating Panginoon para matanggap po natin ang pagpapala niya. Ito po ang salita ng ating Panginoon. God bless everyone.